Kabukid, nag-uuling na naman tayo ngayong araw. Kasi tagang kailangan na. Oy, may butas. Ang ating ulingan, dalawa yung butas oh. Ito no, ito no. Ano yung gagawin natin? May nag-uumpisa na siyang magbubutas-butas. Tignan natin itong ano, half na body ng buko para mas okay siya. Hirap na mag-video pag ganito. Nag-uumpisa ng ano ito eh. Oops. Sandali. Ano ba yan? Hindi tayo nakadala ng ano eh. Tawag ng tripod. Nagbubutas-butas na siya. Oh, ayun. Palaki talaga oh. Off na muna natin yung cellphone. Hindi kaya to. Sandali po. So yan mga kabukid, mga kauling. Nagawa na natin. Natapalan na natin yung butas. At ito yung ating type na sinasabing pag-uuling. Nilagyan natin ito ng mga tambutso sa ano bang dahilan. Ba't maraming mga putol-putol na kawayan dyan. Yan po. Makikita po ninyo. Ito po yung mga pangyayari dito. Yan o. Yan po. Ano ba yan? Ano ba yan? Ito yung sinasabi naming primitive way ng pagka-capture ng wood vinegar. Mga ka-agri. Saan ba ito ginagamit? Ito po yung ginagamit natin pang anti-fungal, antibacterial, insect repellent, antiviral sa lahat ng klase ng pananim natin. Lalo po sa lakatan kasi nakakonsentrate po tayo sa lakatan production. Yan po yung ginagamit naming pang spray. Isang tinapang lata na maliit at kalahati bawat isang sprayer na 16 liters po na tubig. Yan po yung kanyang solusyon ay ratio ay pwede na mag-spray ka agad isa't kalating tinapa na wood vinegar at 16 liter ng tubig pang spray early in the morning and late in the afternoon. Yan po yung kanyang ratio, solution ratio. Pag magdi-drenching parang ganun rin sa drenching po kahit 1:4 ratio. Masyadong malakas yun. Kaso lang ayun, masyadong magastos sa wood vinegar. Itong ating wood vinegar po kasi 100 bawat litro po yung bentahan dito. Yung iba po nagbebenta 150 hanggang 200 pesos per liter po nito. Ito po siya. At mas mahal pa po siya ang kanyang equivalent sa uling na makukuha natin dito. Yung iba nating mga kasama na nag-extract nito dati, sa isang ulingan nila nakakuha sila ng 10 sacks ng uling. Naka-extract sila ng 4 na container. That is 80 liters. Hindi. Isang container 20 liters yun eh. Di 80 liters po. 80 liters po. At 100 pesos per liter. Wood vinegar pa lang 8 mil na. Yun po yung nakuha nila. Sa wood vinegar pa lang ng isang ulingan na umabot lang po ng 10 sako nito. Mas marami pa yung na income nila sa wood vinegar kaysa uling. Pag mura yung uling, pero ngayon ay umakyat na naman yung presyo ng uling dito sa amin, 350 na per sako, 4 na lata yon. Pag 5 lata, 450. Ganun po yung presyo ngayon kasi sumasabay siya sa pagmahal ng gasolina at gas, kerosene, yung crudo, LPG. Kaya nagmahal na rin. Yung iba nagkakaano na. Kasi bilis lang maubos yung uling. Kapag harvest ka po nito, 10 sako hanggang 20 sako, isang tao lang yung kumukuha pang pang konsumo na.
pang isang taon. Kaya ganun man kahirap mag-uling, nauubos pa rin kasi maraming bumibili yan dito sa amin. Sayang nga, kulang na kulang yung uling. So nag-uunahan yung iba, pag nag-uuling ka, nare-reserve na. Yung ating point dito binebenta pang konsumo lang natin, pang isang taon. Siguro kung makakakuha tayo dito ng mga 15 sacks pang isang taon, 15 to 20 sacks pang isang taon, okay na yun. Hindi tayo bibili ng fuel sa isang taon kasi tayo naman yung nag-uuling. Itong inuling po natin, mga piling puno lang po ito, hindi po tayo basta-bastang kumuha lang nito na hindi po pinapayagan ng ating Department of Natural Environment and Natural Resources. Kasi po dyan sa taas, mayroon po tayong forestry dyan. Kita nyo naman po, forestry. Dito yan kinukuha sa mga area na may mga pagtatandang. Kaya po nitong may mga nyog dyan, kukunin ko rin dyan one of these days yung mga puno ng mahogany dyan. Kasi tatamnan na rin yan ng ng saging dyan. So yun po. Yung forested area ay hindi po natin yan ginagambala dyan. Hinahayaan na yan dyan. Pero yung mga outside ng forest area, yun yung mga kinukuha natin. So doon sa ilalim yung ating goat house. Binisita natin ito kasi nga from time to time dapat nang bisitahin kasi nabubutas. Pag nabutas po, imbis na uling magiging abo yan, hindi maganda. Dapat permanente nating paminsan-minsan binibisita. At saka itong ating wood vinegar, mag-harvest rin tayo nito mamayang hapon. Kasi po pag napuno na yan dire-diretso, syempre pag napuno yan, sayang pag umapaw. Ganun po. So maraming salamat. Naguling na naman ulit si Agritech. Kailangan po talaga pang fuel kasi grabe yung hamon ng pamumuhay ngayon. Ang mahal ng gasolina, grabe epekto sa amin dito. Kaya may transport strike po ngayon dito sa Iloilo. Just today po may transport strike po. Lunes na Lunes 23 ba tayo ngayon? March 23. May transport strike po dito sa Iloilo. So maraming salamat. Pinakita natin sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa natin ngayong araw dito po, mga ka-agri. Yan yung ating tunnel type na ulingan para po sa pagka-capture ng wood vinegar. Hanggang sa muli, Agritech. Next to be here. God bless us all. Magla-lunch time lang tayo after 30 minutes. Yung mga kasama natin dito sa ilalim, busy po sila sa kanilang mga ginagawa dyan. Ano kaya mga pinanggagawa niya dito sa ilalim ng punong malaking mangga. Kasi dyan lang yung may lilim at saka medyo maginaw-ginaw yung temperature. Ay, yung mga kambing ko. Yung sa lilim. Ito na sila. Tagirigma rin? Lunch time na daw sila, maaga. Ba't iyak ng dalaw? Grabe oh. Yummy! Grabe mga ulam oh. Yummy! Grabe. Wow. Dito, gida. Dito oh. Ito yung pangyayari dito. Ayan. Mangga. Magkano yung mangga ngayon, Ma'am Che? 150 kung hilaw. Oh, 150 per kilo. Grabe. Bango ng mangga. Lunch time na. Ikwento sa bugato.
see all the dreams